Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elara, 28 years old. Laki ako sa Maynila, sanay sa ingay at liwanag ng siyudad. Pero ang kwentong ito ay nangyari noong nakaraang taon nang sumama ako sa asawa kong si Marco sa probinsya niya sa Bigan. Kasalukuyan akong nagdadalang taon noon sa aming panganay, 7 buwan. Masela ng pagbubuntis ko kaya nagpasya si Marco na doon muna kami tumira sa ancestral house ng pamilya niya para may mag-alaga sa akin. Ang nanay niya, si Doña Cecilia, ang kasama namin sa bahay. Unang tapak ko pa lang sa bahay na yun, mabigat na ang pakiramdam ko. Amoy luma, amoy kandila at sampagita na parang galing sa burol. Pero mas nanibago ako sa kasama nila sa bahay. Isang babae. Nasa 50s na siguro siya, pero ang kilos niya parang mas matanda pa. Ang pangalan niya ay Manang Ising. Siya ang amay o tagapag-alaga ni Doña Cecilia mula pa nung bata pa ito. Hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa akin nang dumating ako. At ang titig niya, nakapako sa tiyan ko. Unang gabi ng hapunan, napansin ko agad na iba ang lasa ng pagkain. Matabang, parang walang asin. Manang, nakalimutan niyo ko yata ang asin. Biro ko. Hindi sumagot si Manang Ising. Tumingin lang siya kay Doña Cecilia. Si Doña Cecilia naman, iritable. Huwag kang mapili, Elara. Masama ang maalat sa buntis at saka espesyal ang timpla ni Ising. Pampalakas yan. Pinilit kong kumain, pero habang nginunguya ko ang gulay, parang may lansa. Yung lansa na hindi galing sa isda, lansa ng dugo. Pagkatapos kumain, nakita ko si Manang Ising sa kusina. May hawak siyang maliit na vial o bote. Nakatalikod siya, pero nakita ko sa salamin ng estante, pinapatakan niya ng itim na likido ang natirang ulam. Kinilabutan ako. Ano yun? Gamot o lason? Sinabi ko ito kay Marco ng gabi ring yun, pero tinawanan lang niya ako. Vitamins lang siguro yun ng mama. Matanda na si Manang Ising, baka akong ano-ano na ang ritual sa pagluluto. Pero hindi ako mapalagay. Ilang gabi ang lumipas. Napapansin ko na laging nasa paligid si Manang Ising. Kapag natutulog ako sa tanghali, pagdilat ko, nakatahim siya sa pinto ng kwarto, nakatitig sa akin. Kapag tinatanong ko kung ano ang kailangan niya, aalis lang siya ng walang imik. Isang hapon, nasa garden ako. Nakita ko si Manang Ising na nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng puno ng balete sa likod bahay. May ibinabaon siya. Isang sando. Sando ni Marco. Bakit niya ibabaon ng damit ng asawa ko? Sinubukan kong kausapin si Doña Cecilia. Mama, parang may kakaiba kay Manang Ising. Sabi ko. Naggalit si Doña Cecilia. Huwag mong pagbibintangan ng taong nagpalaki sa akin. Kung hindi dahil sa kanya wala ka dito. Siyang nag-aalaga sa atin. Mas lalo akong nagtaka. Bakit gano'n na lang ang proteksyon niya sa katulong? Parang takot siya rito. Isang gabi, nagising ako na parang binibiyak ang tiyan ko. Sobrang sakit. Parang hinihila ang bata palabas. Tinawag ko si Marco, pero nasa banyo siya. Biglang may narinig akong kaluskos sa bintana. Nasa second floor kami, kaya imposible may tao doon. Pero nakita ko, may mahahabang daliri na nakakapit sa bintana. Dahan-dahan, umangat ang isang ulo. Hindi tao. Ang mukha, parang kay Manang Ising, pero ang mga mata ay pula. Ang buhok niya, buhaghag at parang mga ugat ng puno. At ang dila niya, mahaba. Sumigaw ako. Pumasok si Marco galing banyo. Pagbukas ng ilaw,
Nawala ang nilalang sa bintana. May nilalang sa bintana? Sabi ko. Wala naman, Hilera. Ba nananaginip ka lang? Sabi ni Marco habang hinihimas ang likod ko. Pero alam ko ang nakita ko. Sa sahig malapit sa bintana, may tulo ng langis. Mabaho at masangsang. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong malaman ang totoo. Naalala ko ang sabi ng lola ko sa probinsya. Ang aswang, takot sa bawang at asin. At kapag ang niluto nila ay hinaluan ng kalamansi, bubula ito kung may laway ng aswang. Habang nakatalikod si Manang Ising, kumuha ako ng kalamansi sa ref. Nang ihain niya ang dinuguan kay Doña Cecilia at Marco, pasimple kong pinigaan ng kalamansi ang mangkok ko. Walang nangyari. Pero nang pigain ko ang kalamansi sa mangkok ni Doña Cecilia, bumula ang dinuguan. Umusok ito na parang asido. Nangitim lalo ang sabaw at nangamoy na bubulok na karne. Napatayo si Doña Cecilia. Anong ginawa mo? Tumingin ako kay Manang Ising. Ang mga mata niya nanlilisik. Hindi na siya tao tignan. Ang balat niya nangingitim at bumabakat ang mga ugat. Ikaw! Sigaw ko. Ikaw ang naglalagay ng sumpa sa pagkain namin. Hindi ko makakalimutan ang sunod na nangyari. Ang matandang nag-aalaga sa asawa ko, biglang naging halimaw sa harap namin. Tumawa si Manang Ising. Ang bibig niya umabot hanggang tainga. Ang mga ngipin niya naging matalim na parang karayom. Matagal ko nang alaga ang pamilyang ito at ang batang yan ang magtutuloy ng aking buhay. Sumugod siya. Ang bilis. Kumuha si Marco ng silya at hinampas ito sa kanya. Nasira ang silya pero hindi man lang natinag si Manang Ising. Hinawakan niya ang leeg ni Marco at inihagis ito sa pader na parang manika. Marco! Sigaw ko. Gumapang si Manang Ising papalapit sa akin. Ang laway niya tumutulo sa sahig at umuusok. Hinaranan siya ni Doña Cecilia. Ising, parang awa mo na. Ako na lang ang kunin mo, wag ang apo ko. Tumigil si Manang Ising. Luma na ang laman mo, Cecilia. Kailangan ko ng bago. Sa isang iglap, tinabig niya si Doña Cecilia. Tumalsik ang biyenan ko sa estante ng mga plato. Elara, takbo! Sigaw ni Marco. Kahit masakit ang tiyan ko, tumakbo ako. Ramdam ko ang dugo na tumutulo sa binti ko. Habang tumatakbo kami sa mahabang pasilyo, naririnig ko ang mga yabag sa likod namin. At nasa kisame siya. Pagtingala ko, nakita ko si Manang Ising, nakadikit sa kisame, gumagapang na pabaliktad, nakatingin sa amin ng nakangisi. Ang dila niya, nakalawit. Pumasok kami sa kwarto namin at sinarado ang pinto. Trinangkahan namin ito, pero alam naming hindi ito tatagal. Nakita ko ang doorknob, dahan-dahang umiikot, tapos biglang nalusaw. Tumalon kami sa bintana papunta sa teres. Mabuti na lang at may hagdang doon pababa sa garden. Nakarating kami sa kotse. Nanginginig ang kamay ni Marco. Hirap na hirap ipasok ang susi. Marco, bilis! Nandyan na siya! Sa side mirror, nakita ko siya. Nakatayo sa porch ng bahay. Hindi na siya mukhang tao. May pakpak na siya. Paatras na sana kami nang biglang may bumagsak sa bubong ng kotse. Nayupi ang yero. Nakita ko sa windshield ang mahabang dila na dumidila sa salamin. Pinaharurot ni Marco ang sasakyan. Binangga namin ang lumang gate ng bahay. Sa huling sulyap ko sa rearview mirror, nakita ko siyang nakadapa sa gitna ng kalsada.
Umuusok ang katawan niya habang tinatamaan ng ilaw ng poste. Sumisigaw siya. Isang sigaw na hindi ko makakalimutan. Babalik ako. Sa akin ang batang yan. Ilang buwan ang lumipas. Nanganak na ako sa Maynila. Ligtas ang baby ko. Hindi na kami bumalik sa Vigan. Ang huling balita namin, namatay na si Doña Cecilia. Inatake sa puso. Pero may sabi-sabi na bago siya namatay, may nakitang malaking itim na aso na nagbabantay sa kanya. At si Manang Ising nawala na parang bula.